2 araw na lang at isasagawa na ang national at local elections. Magsasalita at magdedesisyon na ang taong bayan kung sino-sino ang sa tingin nila ang nararapat maglingkod sa bansa. Ngunit bago ang araw ng botohan, may kahilingan ang mga Davaoenyo sa mga kandidatong mapipili sa mataas na posisyon. Tutukan ang pagbibigay ng karagdagang trabaho at pantay na oportunidad sa mga Pilipino gaya ng kanilang mga pangako. Na makatabang sa mga kabaguhan, sa mga kapatanunan o katunay mga additional na matrabaho para dili mag-isod ang mga tao. Tutukan din ang kampanya kontra iligal na droga at tuluyan itong wakasan lalo't wala naman itong maidudulot na mabuti na anila ay legasiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sama sa gyapon sa una, sa katong mga pamagi ni Duterte, gusto na mo maingon nato lang gyapon ang mahitabo nga wala ang corruption, ana o wala tong mga kailayan nga mga drugs, kana lang. Suma sa ilang gipanaan nga kanang usbon gyud nga kanang nahikalinaw, wala kay mga binuang. Ipahapsay gyud ang atong syudad sa Davao. Bago tuluyang magtapos ang pangangampanya, ilang meeting de avance ang isinagawa sa Davao City kahapon upang magpakilala sa mga tao at ipaalam ang kanilang mga programa at plataporma na sa tingin nila ay makabubuti sa pagsisilbihang publiko. Ang meeting de avance ng hugpong sa Tawong Lungsod ay personal na dinaluhan ng Duterte senators. Kasabay naman nito ay ang meeting de avance ng political party ng isang local church leader na si Rod Cabus na tumatakbo bilang alkalde ng Davao City. Ang lahat ng mga botante ay hinihikayat ng Commission on Elections na lumabas at samantalahin ang karapatang bumoto ngayong Lunes. Huwag pasisilaw at ipagbili ang prinsipyo, kapalit ang maliit na halaga ng pera. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.